Hello, magandang gabi po. Ah, ang ating pong pag-usapan sa ngayon, ito po pala si Doktor, Engineer, Toto Kausing at kailangan maaga ako mag-vlog sa ngayon kasi nga ay bukas, maaga pa ako. Isang buong araw po yung unang araw na aking pagpasok sa Master of Laws class sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Hinihikayat ko po yung mga abogado. Kahit hindi pa abogado basta nakapagtapos lang ng Bachelor of Laws o di kaya Juris Doctor na kurso ay pwede po kayong mag-enroll, mag-apply kayo ng next semester, mag-apply kayo ng Master of Laws classes sa sayang din sa PLM. So mga every semester ata 33,000 pesos lang. So, pwede kang pumili mga 5 installments. So, mga tag 6,800 ang each installment, 7,000. So, 7 times 5, that is 35,000. So, yan po ang inyong magagasto. Sayang din, no? At it is much better, no? Yung mga ibang hindi nakapasa sa bar exam, pwede kayo po mag-enroll dito. Kaya, this will increase your chances to pass the bar exam kung kumuha kayo ulit ng bar exam. So ito po ang aking nirekomenda sa inyo at yung kumuha kayo mamaya na bukas beginning 8 o'clock. Ang klase ko ay online. Online ang namin lecture. So anyway, pupunta tayo sa topic. Ang pag-usapan natin ay simple lang, no? Ang Indonesian authorities ay kung tutuusin mo ay hindi naman sila mas advanced sa pagdating sa technology kumpara sa Pilipinas. Ang Pilipinas sa tingin ko maraming IT tayo, mas advanced pa nga tayo. Ang si Alice Go ay inaresto nila base lamang sa SIM card, no? Nasundan ng otoridad ng mga pulis ng Indonesian police, mga Indonesian police ang lugar eksakto pinpointed. Pagkatok sa pintuan, si Alice Go mismo lumabas. So, kuhang-kuha nila kaagad si Alice Go. At ang galing nila manghuli. So, SIM card lamang ang sinundan nila. Ang kagandahan lang dyan ay magaling maghanap ng diskarte ang mga Indonesian police para malaman kung ano yung SIM card na ginagamit ni Alice Go doon sa Indonesia. Kaya natonton siya. So, because of that, ipakita ko sa inyo mamaya na kinatok nila at kung paano na kaya kinatok at paano na inapprehend. Magalang ang mga Indonesian police na umaresto kay Alice Go. Ito naman ay bago nila tinurn over sa Philippine authorities doon kay Secretary Benhar Abalos, si Alice Go. Pagkatapos, ito naman si Alice Go, ang may intention talaga itong mga grupo nila ni Abalos na hindi sinuko sa Senado si Alice Go. Iyan ay sa kabila ng katotohanan na nang pumunta sila ni Abalos at saka ni PNP Chief Romel Francisco Marbil, kasama yung mga tauhan ng NBI, hindi pa nga kasama doon si Jaime Santiago, ay talagang sinadya nila pagdating sa Pilipinas, bago sila po dumating sa Pilipinas, ay may nag-alok sa kanila. Ang pangalan ay Michael Chen. Sino si Michael Chen? Ha? Mayap Abak, Perez. Tapos ngayon ang nangyari, nag-alok si Michael Chen. Sino ba siya? Parang Michael Yang, di ba? Na libreng gamit ng eroplano private papunta sa Pilipinas at uuwi pa sa Indonesia ang eroplano. Libre doon sinakay si Alice Go. Doon sumakay din lahat ng NBI na kasama, NBI agents. Kasama si General Romel Francisco Marbil at saka si Abalos. Kasama sila doon. Hanggang sa dumating sila sa Pilipinas. Biro mo, inalok ni Marie Chen kay kay Benhar Abalos, yung eroplano, paggamit ng eroplano. Ang tanong, tama ba yon? Ang sagot, mali. Maling-mali. Bakit mo tatanggapin ang alok? Kung tinanggap mo, ang kasalanan mo, Mr. Benhar kapatid, ay
alam mo naman, pwedeng indirect bribery, pwedeng direct bribery. Kung may pakay at may hininging kapalit, yung si Mario Chen, magiging direct bribery yon. Pero kung walang hininging kapalit, magiging indirect bribery yan. Yan ang magiging kaso mo. I hope so na yung mga kalaban ninyo sa politika, mga opposition, lalo na sa mga kakampings at sa mga dilaw, ay baka kakaso sa iyo ng bribery at saka it's either indirect or direct. So, ang pagkakaiba lang na direct at saka indirect, yung direct bribery ay binigay mo yung pabuya o di ka, binigay mo yung pera o di kaya yung bagay na pabor, kagaya ng eroplano, libreng paggamit, may kapalit na hinihingi. Ang kapalit na hinihingi ay yung gagawin ng taong yan sa opisina na nasa loob ng kanyang kapangyarihan. Ano kaya yun kung meron? Di natin alam. Tapos, kung walang hininging kapalit, ibig sabihin, style naman ng ibang mga corrupt na mga negosyante yan. Magbibigay kunwari, wala kapalit, wala. Pero, balang araw, hingi ng kapalit sa iyo yan. Ganon po. Ganon din po ang diskarte ni Mr. Benny Antiporda na tinuro ni Jimmy Guban na sa likod na sa pagproteksyon sa mga Duterte sa drugs. Okay? So, ganon po style. So, anyway, ang nakikita ko rito ay bakit nag-alok yung Michael Chen na yun? Sino siya? Ang nakikita kong pwedeng dahilan is para malamang yung Chen na yun ay kasama, Chinese din kasi yun. Kasama rin sa triad doon sa China na Malaysian na nga siya. O di kaya baka Malaysian din siya na Chinese o di kaya pure Chinese na hindi naman siya Indonesian. So ngayon, kung gano'n na mangyari, with more reason na nakukonfirma yung ating pag-iisip na lahat ng mga pera sa likod nitong Pogo ay galing sa droga. Yan ang iniisip ko. Hindi po yan galing sa Pogo. Hindi po ako maniniwala kung paano siya kikita ng bilyon-bilyon na dahil lamang sa Pogo. Ano ba yung negosyo ng Pogo para maniwala kayo sa akin? Ang negosyo ng Pogo po ay ganito. Kung tutuusin pa, kung titingnan natin yung legal na Pogo, ganito po. Dito ang laro ng kasino sa Pilipinas, yan ang mga Pogo. Ang magtataya ay doon labas sa Pilipinas. Pwede sa China, karamihan sa China. So, ibig sabihin, hindi mo makompleto yung elemento ng sugal kasi wala ang taya dito. Doon ang taya sa China. So, ganun ang legal na Pogo. Pero, itong sa kanila ni Alice Go, at saka ni Cassandra Leong, lumalabas na pati love scam, pati yung mga pangluluko para makuha yung mga deposito sa bangko, mga credit card, manakawan, iyan naman ay yung nakikita ko na expertise na tinatawag na illegal Pogo. So hindi naman matatawag na Pogo, kundi scammers. Kasi ang Pogo, overseas outside. Kung sa loob na ng Pilipinas, hindi na overseas. Pigo na inside. Philippine inside gaming operators. So, okay. So anyway, what is striking here, ipakita ko sa inyo. Una-una, inamin ng mga Indonesian authorities na ang ginamit nila sa paghuli kay Alice Go ay yung SIM card. Basahin ko yung report ng sinabi ng Indonesian authorities. Sabi na that the trace on Alice Go's active mobile phone SIM led Indonesian police to the townhouse where she was staying in Tangerang City. A Bureau of Immigration officer said in describing how the dismissed Bamban Tarlac mayor was arrested earlier this week. According to Jan Consulta's report on 24 oras, the Indonesian authorities struck the SIM in one of the hotels where Go stayed. May 3 silang cellphone number na nakuha at may isang active number. At doon na-track ang kanyang location, said BI Fugitive Search Unit Chief Rendell C. Bakit hindi nyo gagawin yan kay Bantag? Madali naman siguro alamin kung anong mga SIM card number na ginagamit ni Bantag. Bakit hindi nyo gagawin yan dyan? Okay, she had 3 cell phones and an active number which helped the police to track her location. The former local official was the subject of the Senate arrest order when she was taken into custody
by the Indonesian police on Wednesday. She had repeatedly skipped committee hearings on the illegal activities in Philippine offshore gaming operator in her hometown. In Bamban, Tarlac, Go fled the Philippines in July despite being on the Philippine Immigration Lookout Bulletin. The regional trial court in Capas, Tarlac, issued a warrant for her arrest on a graft charge while she was being prepared for deportation to the country on late Tuesday afternoon. So, ibig sabihin, ay tinira na ngayon ang warrant of arrest ng Capas, Tarlac noong alam na nila na nahuli na si Alice Go. So with more reason now ngayon na magdududa ako na sinadya yun para ang intention ay hindi siya madala sa Senate at doon siya isusuko sa Tarlac. Buti na lang yung Tarlac RTC ay subukan, ay nakipag-cooperate kay Risa Hontiveros at inutusan, nagpalabas ng utos ang RTC Tarlac na sa mga pulis na mahihawak sa kanya ngayon na dalhin sa Monday sa Senado si Alice Go. So ngayon, September 9, magkaalam-alaman ngayon kung ano mangyayari. So manood tayo. Kasi marami siya siguro, sana hindi niya invoke yung tinatawag na subjudice rule. Ay sabi siya, Your Honor, pwede ba hindi ko sagutin kasi invoke my right against self-incrimination. Yun ang gagawin niya, nakikita ko. Ang galing ng mga depensa nila, planado nila, no? Ang disenyo naman na yun ay para patahimikin si Alice Go. At kung tatahimik si Alice Go at hindi siya makapagsalita, ay mananatiling lihim ngayon kung sino yung mga opisyal sa ilalim ni Marcos ang tumatanggap ng pera mula sa kanya at yung nagbibigay ng protection kay Alice Go. So malalaman ba natin yan kung sino mga general na yung tumatanggap? Kung sino mga senador na yun, yung 4 na binanggit ko na tumatanggap? Ang sabi daw ata, yung isang senador, itatago na lamang natin sa pangalan na Lito Lapid. At may mayor din daw nakatanggap. Yung mayor, itago na lang natin ang mayor sa pangalan na Jing Capil. Okay. Maging malaking tulong sa amin nung ma-identify namin yung mga local contacts niya dito. May Chinese din nakasama siya na nagpo-provide ng logistics niya dito. Pati yung mga hotels, yung mga locals na contacts nila, sila yung ginagamit nila na pangalan sa hotel na tinutuluyan nila, said C. Before he returned to Manila on Friday morning, Go told GMA Integrated News that she was ready to go back to the Philippines. She refused to answer when she was asked how she was able to escape. So hindi niya binanggit kung sumakay ba siya sa maliit na boat o malaking boat, kung pagka-describe pa ni Joel Villanueva. Kung minsan, describe niya malaking bangka, maliit na bangka. The 33-year-old dismissed mayor was ordered arrested by the Senate in July for repeatedly failing to attend the upper chamber's investigation into the raided Philippine offshore gaming operator hub in her town. In June, authorities also filed complaint against Go and others for alleged human trafficking in connection to the raided Pogo hub in Bamban. This was submitted for resolution last month. So, ibig sabihin, at least gumana yung ginawa ng korte at puumayon siya ang korte sa pakiusap ng Senado. At least dito may chance tayo ngayon na magsalita ng maayos si Alice Go. So ipakita ko naman sa inyo yung utos ng Regional Trial Court ng Tarlac City, Branch 109. So ito po yun, para nasasabi nyo, hindi tayo nagmamarites. No, yan. Palakihin lamang natin. Paano bang palaki ito? So yan. How shall we make it big? So yan lang. At least here we go again. Breaking Tarlac RTC approves request by Senator Risa Hontiveros to have Alice Go attend Monday's hearing. Okay, yan po ang balita na so abangan natin na sa Monday kung ano mga paputok na gagawin natin. So dito ay ipakita ko ngayon sa inyo ngayon kung paano nahuli ng Indonesian authorities si Alice Go. Ito papakita ko ngayon sa inyo. Ito ha.
Alis. Yan, ha? Yan ang mga Indonesian authorities, ha? Mga pulis. O, yan. Kumakatok sa kwarto. Hotel. Alam na alam kung saan si Alice Gu, eh. I'm Interpol. Alis. Alhamdulillah. Yes. Makasih ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. No, alhamdulillah. O, yan, napapasalamat na sa Muslim. Mga Muslim kasi na pulis yan, eh. Okay, let me change. Nakapajama pa, pantulog si Alice Gu. Okay, lari. Sama seçin. Tangkap komandan. Ya. Siap. Let me change my clothes. You can change your clothes later in the office. O, kinapkapan si Alice Gu. Kapwa niya babae na mga pulis ang nagkapkap sa kanya. Okay. So, ayun na. Lumabas na si Alice Gu. Oh, Pak RT ya? Yan, kinarga na sa sasakyan. Dinala siya sa loob ng police station. Ay mga pulis pala sa Indonesia, nagmarunong magaling din mag-gitara. Oh. So anyway, nakita na ninyo ngayon kung paano hinuli si Alice Gu. Okay. Remove. So yan po ang nakita ninyo sa ngayon. Ngayon, dako tayo dito sa ano. Di ba marami nagpa-selfie-selfie? At ang isa sa nagpa-selfie dyan ay si Benhar Abalos. So ngayon, nagpalabas ng conforme, maalala natin na okay lang kay Bongbong Marcos na nagpa-selfie ang mga tao. Kasi daw, selfie capital naman daw talaga ang Philippines. So, tama ba yun? Pero ang problema, hindi ko alam kung sino susundin ito ng NBI. Kasi inabsulto na ni Bongbong Marcos ang NBI. Kung inabsulto niya, o nag-utos naman, ito nag-utos si Benjamin, o kundi si Boying Rimulya, na pinapapaliwanag niya, pinapa-explain niya ang NBI bakit nang pa-selfie-selfie pa. So, iyan po ang nangyari ngayon. Pero tingnan natin, bisitahin natin uli kung ano yung mga ginagawa ng tinatawag na na travel agency ng DILG. Ang galing ng travel agency ng DILG. So, binigyan pa ng special welcome si Alice Gu. So, ito, papakita natin yung travel agency ng DILG. Kaya sa sunod, kung gusto niyo mag-travel at meron kayong welcome, may ngiti pa, may selfie shot pa, ayun, kukontakin nyo si Benhar Abalos. Yan. Tingnan nyo. Tingnan natin, ha. O, dito. Yan. Yan ang travel agency ni Benhar Abalos, no? O, yan. Kinakita niya si Alice Gu. Tapos, nakita niya pumirma. Yan, may nagpa-picture. Ang hinahawakan niya ay travel document. Sabi sabihin, iyan po ang binigay na travel document na pwede siya makapagbiyahe pabalik ng Pilipinas. So, may pinakita niya rin ang Philippine passport niya. So, nagpa-selfie pa yung mga nagpa-selfie pa si Marvel, tapos si mga NBI, ang mga Bureau of Immigration Agents, saka NBI. O, yan. O, yan ha. Yan sila. Ayan, si Abalos. Ayan. So, yan po ang nakikita ninyo. No? Marami pang iba talaga kahindik-hindik na mga litrato na nakikita mo na ginagawa nila, no?
Ito, tingnan natin yung iba. No, meron akong ipakita sa inyo. Ikumpara natin yung ginawa nila kay Janet Napoles, kumpara mo kay kay Alice Go. Oh, ayan si Janet Napoles, oh, may pusas pa sa likod, hindi makagalaw. Pero si Alice Go, si Balayla de Lima, gorjado. Pero si Alice Go, ayan, no? Yan ang pinakamatinding smile. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Yan ang problema, no? So sa Pinoy, si Napoles ay nakapusas. At ang kanyang mga at pati kanyang kasama at nasa kulungan. Kay Duterte naman, si De Lima ay nakapanapalibutan ng mga dapat ang makalpalibot sa kanya. Siyempre, tapos kay BBM naman, si fugitive na Alice Go ay grinning from ear to ear. Oh, nagpa-plus pa ng victory sign ni McCoy, no? Flanked by smiling Abalos and Marbil. Really? Sabi ni Lea Navarro. So, iyan po yung nakikita natin. Ano pa bang iba makikita natin dito? So, ito, titingnan natin. Ito yung nag-press con pagdating sa Pilipinas. O nag-press con, no? Walang pusas yan. O, yan. Tapos, ayan. Kunwari, pinapatalikod. Nagsalita pa yan siya. O. Huli na lang yan. Ginawa niyang orange t-shirt. Bilo na kayo ng tao. Binasahan po siya sa eroplano ng kanyang kaso. No, kasi nung umalis kami, wala pa akong warrant. Ngayon lang araw na to dumating. So, binasahan po siya at minagshot po siya doon sa loob. Kinuha siya ng medical record, etc. Okay, stop muna tayo. Ang sabi ni Secretary Binhar Abalos, sa loob na ng eroplano nila binasahan ng Miranda rights. Alam mo, batas sa Republic Act 7438, kapag umaristo ka ng tao, inuutos na basahan mo ng Miranda rights ang taong inaaresto mo. So, ang ibig ba sabihin, nung nandun, di ba bitbit ninyo ang warrant of arrest na pinalabas ng Senado nung tinransfer sa inyo ng Indonesian authorities si Alice Go? Bakit hindi nyo doon binasahan? Dapat doon ang utos ng batas, oras mismo pag-aresto ay basahan nyo ng Miranda rights. Ano yung Miranda rights? You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. And if you cannot afford one, the government will give you with one. Ganon yun. And if you will speak, anything that you will speak will be used against you. So, yan ang Miranda rights. At bakit? Andun sa aeroplano na. Nung unang instance, hindi nyo ginawa yun. So, paglabag din kayo sa batas ng Republic Act 748. Patuloy. At doon ako nilagay yung CIDG na t-shirt. Nagawa siya ng dahilan. Kaya daw nagkaroon ng CIDG nung doon na sa aeroplano. Nagkaroon ng CIDG na t-shirt. Ay, nako. O, ito, let us look a look at again, no? O, yan. Ano bang tingin nyo dyan? Ito naman sa kanina, no? Sa pagdating, kaninang umaga sa Pilipinas. Yan. Kita mo yung van o aeroplano, ha? Ang aeroplano sinaktan nila ay rehistrado sa Pilipinas. Ang pangalan is RP-P618. Ibig sabihin, yung may-ari si Michael Chen ay Pilipinas siya. So, yan ang yan nagpumaparada sa hangar ngayon yung plano na yan. Yan po sinakyan nila galing Indonesia. Yan. Yan. May kasamang media. Marami po kasamang media doon sa Indonesia. Ayan, tingnan nyo. Bababa si Binhar Abalos. Sumunod sa kanya si Alice Go. Si Chief Marbil. So, iyan na nakita nyo, no?
So ito naman mga NBI agents. Paano naman yan? Sabi ni Marcos, okay lang, pero pinapaliwanag sila ni Binhara Abalos, Binhara Rimulya. Si Boying Rimulya. Oh. Yan ngayon, sabi ni Boying, magpaliwanag kayo, bakit yan pa selfie? So, ito na ngayon, kailan ba yan? Ito daw ang pakinggan natin. Happy, sir. Sir, sorry, we have to ask lang. Kasi kahapon nakakuha ko ng mga reaction yung photos ninyo with Alice po. You look too happy, sir, with Alice. Yeah, maybe. Let me clarify. Nung amin pong nakuha si Alice, we asked for a private meeting between me and Marbil, General Marbil. So we went to this room kasama yung mga Indonesian. Sinali mga 5 minutes. So sinasabi niya sa akin that meron daw threat sa kanyang buhay. Ang ginawa ni Chief Marbil, nire-record niya. Sabi niya, can I have it recorded? Kasi importante ma-record. Baka mamaya kung sensitive pa kung may mangyari man o ano. So ayaw ni Alice. At that point, para may kumuha ng picture to have it documented. So we looked at the camera, tumingin kami. Siyempre, pag tingin ng ganyan, di wala kung anong ginagawa nito, nagpapakyut pala, di ba? But if we're going to look at it, I was... Kunwari pa siya, hindi niya lang napakyut si Alice ko. So, yun po ang nangyari. There was no selfie or anything, no? It was a pure na humingi po siya. What is important here, sana maunawaan ng ating kababayan. Nagpunta kami sa lugar ng Jakarta. Walang kasiguraduhan na makukuha namin siya. Nothing at all. In fact, ang sabi sa akin, I was in Naga at that time, sabi sa akin, dapat pumunta ka ng 1:00 ng umaga. 1 o'clock in the morning. Kung hindi, papakawalan namin siya. So, I have to find isang aeroplano to bring us there. Nakahiram na lang ako sa kaibigan ko. Kasi if we're going to take a commercial flight, marami pa. Siyempre, pag-uwi. Dito pa pala nang galing aeroplano. So, yun, nang hiram ako at walang bayad ni Siko ang gobyerno rito. Walang binayad. This is all nanghiram? libre po ito. No? Paano naging libre? Nakipag-negotiate kami. At naisip ko, hindi kami mauuwi ito, nakakahiya kami rito. No? So, and the rest is history. Napapayag natin ng Indonesia. After 1 hour of meeting, tapos private meeting, naiuwi namin na ano. Sir, going back to the photo, do you realize now where the criticisms are coming from, the outrage even, that there was some impropriety with you and General Marbil taking a photo with the fugitive? Well, yung kamukha ng sinabi ko, no? This kind of photos, like basta nakaharapan ganyan, you cannot tell halata naman na, alam mo yun Gusto palabasin gusto palabasin Abalos na yung kuha daw yun ay hindi daw nagulat na lang siya. Maniwala ba kayo? O kung maniwala kayo na totoo yung sinasabi ni Abalos na nagulat na lang daw siya, hindi daw sinasadya yung litrato, i-type nyo na yes sa comment section. Kung hindi kayo niwala, paki-type na no. O sige, paramihan tayo kung sino niwala. Ako hindi ko niwala dyan. By offshoot of that meeting na kanyang dinodocument nga. And you do not know. So, titingnan rin, balikan natin uli yung litrato na yan. Kayo magsabi kung ito nga ba ay hindi totoo. Nagkagulatan lang. Yes. Yan. Anong sa tingin ninyo? Kayo, tingnan nyo nga uli na maigi yan. Iyan ba ay maniniwala ka ba sa sinabi ni Abalos na iyan ay aksidente lang nakakuha? Nakasmile pa kayo sa camera hindi ako naniwala. Aywan ko, yung mga nanonood sa akin, kung naniwala kayo. Kung hindi kayo naniwala, pakisabi no. Hindi ba? Parang bedroom boys pa nga nakausap. Ayan. Okay, Okay, basahin kong inyong mga reaction, kung hindi ka naniwala. Wala ako nakita na naniwala. Wala ako nakita ang sumasabi siya na naniwala. Lahat, no. Yan, nakangiti ka. Ibig sabihin yun, alam mo na may kukuha ng litrato. Maya pabingi sa mga kabalin ko. Lalo na sa Purak, maghanda-handa si Jing Capel, saka si Lito Lapid. Tapos si Cassandra Leong, magsasalita na rin yan. Maghanda-handa kayo.
Sa po si Presperes, super advance pa sa atin ang piso. Andronico Decano Ruda, good evening. April Joy, maayong gabi, attorney. Eduardo Tolentino, live po from California. Los Bimin on TV. Tamsak 3 po, attorney, Senator Good PM. Willie Yo, magandang gabi po. Binbin, gandang gabi po. Dr. Engineer, mabuhay po kayo. Maruda, Rodbo, good evening po. Attorney Kausing, may hidden agenda kaya sina Abalos, kaya hindi sinunod ang proseso na dapat sa Senado nila i-turn over. Nako. So, Anisita Rose Baez Pasagi, tama ba yan? Na yan at yan toto, at least alam natin kung saan napunta ang pera ng private plane kasi yung mga corrupt na gobyerno. So private plane ay ano naman yan, potential corruption naman yan. Mr. Abalos, Alexander Tandy Mayuga, Manny Talks, Renzo Malyari, puro Hersi Calvo, ay bahala ka sa buhay mo. Shirley Sarion, nako, hindi naman nila yung gagawin dito sa Pinas kasi corrupt sila. James David, Senador Toto, umiiral ang pera, dami kaso nakangita pa ng impostor, no? Sunny Day. Good evening po, Tony Toto, at sa lahat. Maria Teresa Nuno Lorsen, kailangan sa Senado dalhin si Alice Go. Natural lang na mailabas niyo ang mga katotohanan. Alexander Tandy Mayuga, good evening everyone. Jun Baldonado, Boy Panis TV, for Senator Toto Lenny Kiko Joknobam. Frederick Iloro, good eve, Idol Attorney Toto Kausing, the best senator, 2025, good health. Tapos Sunny Day, hindi silang selfie. Boy Panis, magandang gabi. Ganyan, wala nang change, sabi ni Jerica Lundstedt. Lee Blanc Velasco, mas maganda pa dyan si Maria Asawa kaysa Alice Go. Maria Usawa. Sunny Day, Lee Blanc, Cesar Inriarte, may special chartered jet pal, VIP, very important pugante. Boy Panis TV, ibalik ang matitino ng public servant, Noynoy Aquino, Lenny Kiko, Jokno Toto Inso, Boy Panis, for Senator Toto Lenny Kiko, Jokno Bam Inso, Antonio Buensisiso, mabuhay, Pireligas, watching from Sambo, Alex Ulin, magandang gabi, Dr. Engineer Toto Kasing, Juancho Gumafelix, Senador Toto Pugi, si Abalos, Maruha, Ramon, kulang na lang malatag ang red carpet, sina Abalos at mga mundo special treatment. Ang ginagawa nila, Abalos, grabe, hindi katanggap-tanggap at kaya aksidente ba yan? Ako hindi ko niwala. Sabihin niyo, mag-type kayo ng no kung hindi kayo niwala. Fernando Rafael Cuervo, good morning, kabayan. Manuel Toribio, good evening po. Jose Vergara, expecting for bribe. Mga yan, maambunan ba sakali? Vivian Saremo, Engineer Toto, naamoy ko, niluto na yan, kaya dinala sa Tarlac para turuan, tapos magharap sa hearing sa Senado. Maruha Rabon, walang pusas, kaya may nakitang paglabag. Talaga naganap, parang artista ang sinundo. Vivian Saremo, alam na ang isasagot niyon. Ranger Valdemoro Jr., maayong gabi, Senator Toto. Pres Perez, parang artista, Pres Perez, First Lady na yata ng Pinas. Cynthia Manalo, hello, good evening po. Dr. Engineer Toto Kasing, Senador, salamat. Romel Fabrigas, Eduardo Tolentino, magaling kang artista, Abalos. Vivian Sarimo, dinidepensa niya ni PBBM na dahil sa new culture na ngayon, selfie capital of the world na daw Pilipinas. Pres Perez, Ranger Baltimore, paano ngayon ang mangyari sa memorandum ni Boying Rimulya? Sino magpaliwanag? Kasi pinatawad na ni BBM. So, Ranger Baltimore, no. Sa Manuel Toribio, no. SP Flores, no. Julie Lopez, no. Juancho Gama Felix, no. Fernando Rafael Cuervo, from fugitive to celebrity. Pres Perez, bedroom voice pa habang kausap. AP Flores, Maruja Rabon, hindi ako niwala kasi nakangiti pa. O yun nga. Leonardo Valdemoro, big no, Engineer Toto. Sunny Day, ganda ng smile nila, parang sila ang nakahuli. Edwin Villafranca, Baliros, no. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, I don't believe it. Jolie Lopez, may nag-pick pa, Sam Daniel, no. Carlito Pontiveros, no. Cynthia Manalo, hindi po ako naniwala. Efren Antonio, big no. Rotzen Adats, no. Hadja Carson Timbol, no. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, no. Bueno P. Horacio, no. Kasi nakangiti sila.
Josue Vergara, di ka panipaniwala, nakapost pa ang Kumag expecting bribe to. Like nga, Jolie Lopez, magkano kaya parte ni Binhar? Jerel de la Cruz, uy, di po ako naniwala, alam mo yan, kunwari ka pa. Tapos, Joey, no, kung magkakagulatan, dapat di nakangiti, di ba? Dapat na malaki ang kuwan ng mata. Yan, hindi eh. Joey, babaero yung kabaluslos na yan. Naalala ko noon na ang laki ng billboard ni Diana Zuberi sa EDSA Mandaluyong. Edri, Engineer Kausing, disappointed kami sa Abalos. Marbil at NBI, bakit parang sumalubong na hero mga yan? Sa hero mga yan, Jose Abonete. Attorney Kausing, good info. No, kamuti si Abalos at Marbil, both for Senator Attorney Kausing. 2025, ingat po kayo palagi. God bless and good health. Romeo Magdaraong Tesorero, no. Eduardo Tolentino, may araw din ang dalawa, si Abalos at Marbil. Lalabas din ang baho nila. So hanggang dyan lang muna tayo at magandang gabi po ang aking mga kababayan. At magandang gabi, Binhar Abalos, Robel, Francisco Marbil, at Alex Go.